welcome back sa BGMS TV. Today's vlog mga kabilog, may bago tayong product na i-introduce sa inyo. Another Pandora system na gagamitin natin dito sa bagong build natin na arcade machine. At syempre kung interesado ka, tapusin mo tong videos na to. At huwag mo na kalimutan subscribe yung channel ko, BGMS TV, at hit mo yung notification bell para nag-upload ako ng bagong videos or tech tips videos ay ma-notify kayo. Alright? Anyway mga kabilog, ano ba yung bagong Pandora arcade system na gamit natin? Ito isa lang naman kinukuha ko, China, kasi China lang naman lahat nakukuha yan, mga product na yan. Ipakita ko sa inyo kung ano yung disadvantage at advantage ng bagong Pandora system na gagamitin natin. Actually, hindi pa rin naman mawawala yung gamit natin yung una. Madadagdag lang tayo para may option kayo kung Pandora na to or itong luma. Actually, konti lang naman yung difference. Kung medyo maselan ka lang sa mga graphics, games, pwede ka mamili. Papakita ko sa inyo, ito yung itsura. Build tayo dito. Ayan mga kabilog, meron tayong build dito. Ito kasi, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung bagong system na gagamitin natin na lalabas natin sa market. Pandora Esports. Marami na rin yan nagkalat sa market. Gusto ko i-try. Kaya ngayon, i-try natin dito sa build natin. Ito naman na sa kaliwa, ito pa rin yung binibenta natin at nakikita nyo lagi sa page ko. Ito yung Pandora EX2. Lagi ito nakikita sa proof of transaction ko. Ang kagandahan kasi dito mga kabilog, customizable yung logo niya. Anyway, balik tayo dito sa Pandora Esports. So, sisimulan natin sa disadvantage nito. Mga hindi ko nagustuhan dito, at least para alam nyo na, pagka gusto nyo mag-abili sa akin, unang-una hindi customizable yung logo niya. Alam nyo na kaagad kung anong system na gagamitin natin dito. Ito pa lang, Pandora Esports. Pangalawa, wala siyang per category. Kung Dreamcast ba siya, PSP, PlayStation, Nintendo 64. Kumbaga, halo-halo siya mga kabilog. Dito sa 3D, ayan, ito yung 305 na 3D games. Dito naman sa 2D, press mo yung start para pumunta sa taas, ayan. Ito yung 7,000. So, total of 8,000 something yan. And then, may timer din kasi siya na pagka naubos yung clock na yon, automatic, pupunta siya sa game, i-start niya. Timer setup kasi tayo. Ayan. Itong KOF-F1. So, ito pa lang may issue na. Actually, hindi naman nilalaro yan. Kasi marami namang iba pang version. Pwede mo ito. Ewan ko na itong KOF-98 hindi na gumagana. Pero, i-check ko pa yung ibang mga games kung ano yung mga hindi gumagana. Pero, okay naman lahat ng mga games na na-test ko as of now. Pangatlong disadvantage na nakita ko dito mga kabilog. Kung timer function, play tayo ng isang games. So, pumasok tayo 20 minutes, di ba? Ayan, 20 minutes. Pag nag-exit tayo, dapat may 20 minutes ka pa. 18 minutes na. Ibig sabihin, every time na mag-exit ka sa game na pinasok mo, mag-less siya ng 2 minutes. Yun kasi yung built-in system niya na every time na mag-exit ka sa game, mag-less ka ng 2 minutes. Yun yung naging function niya dito sa timer. Kasi dito sa gamit natin na Pandora EX2, kahit anong exit mo dyan, hindi siya magbabawas ng time. Balik na tayo dito sa Pandora Esports ba? About naman sa rebranding, katulad nito mga kabilog, dito lang available kung gusto mo re-rebrand natin. Ito kasi hindi na re-rebrand tong logo niya. Ito kasi kung meron kang company purpose, so, pwede natin i-rebrand yung logo. Tulad dito, Pacman design. Lalagay natin yung Pacman logo. Pwede rin kung ano gusto mong logo na logo ng company nyo, logo ng shop nyo, logo ng business nyo. Pwede natin ilagay dyan. Ito yung isang advantage nitong arcade na to compare dito na kilala mo na kung anong system ang gamit natin dito. Kasi wala siyang customizable na brand or logo nito. Yun yung pinakaiba nitong dalawa pagdating sa branding at logo. At ang panghuli, ang nakikita kong isang disadvantage dito is yung exit button niya. Kasi yung exit button dito sa dati nating Pandora, i-hold mo lang yung start, mag-exit na siya. Dito mga kabilog, kailangan pinutin mo yung exit, pasok mo tayo sa game. So, pasok tayo sa game. Pag nag-exit ka mga kabilog, wala yung restart na 3 seconds para mag-exit. Dito, pipinutin mo yung exit button. Exit button kasi nilagay ko sa baba. And then, pipiliin mo yung exit. And press A. Ganun siya mag-exit mga kabilog pagka gusto mo mag-exit sa mga
game na nilaro mo. Ngayon naman mga kabilog, punta naman tayo dito sa advantage nitong bagong PA Sports na Pandora. Ang nagustuhan ko dito mga kabilog, meron siyang resolution na 1080p. Compare dito sa dati nating Pandora na ginagamit is 720p lang ang output resolution niya. Ito yung isang advantage nitong bagong Pandora PA Sports. Kung resolution yung habol mo, much better ito ang piliin mo. Pero kung okay ka na dito, 720p, makikita mo kasi yung difference pagdating sa 1080p. Mas malinaw siya, tsaka clear yung mga image compare sa 720p. Pangalawang advantage ito mga kabilog ay yung buttons niya is hindi ganito. Ito kasi package mo to na bibili. American style analog. Ito kalaki yung mga analog niyang kasama. Compare dito sa Japan na bilog, yung Sanwa. Ito yung kasama niya pagka ito yung pinili nyong package. Malaki. Medyo magkaiba lang ng presyo nitong dalawa kasi mas lamang ito compare dito. Ito yung nagustuhan ko, malalaki yung analog stick niya and yung buttons niya is clear. Red and blue lang muna yung pinili ko sa ngayon. Maraming color yan. As of now, red and blue muna kasi yan naman yung common na ginagamit. Sunod na advantage ito mga kabilog, ayun nga pag pumunta tayo sa game. Example, play tayo ng Tekken 6. Ang nagustuhan ko dito, play tayo ng game. Get ready for the next match. Yan, di ba nakapag-play na tayo ng game. Ang gagawin naman natin, mag-save state tayo. Ayan, save state. Yan, nawala yung save state, ibig sabihin nag-save na siya. Round Ngayon 1. naman, gusto mo bumalik dun sa sinave mo kanina, load state mo lang. Press mo yung exit button, load state. Ayan. So bumalik ulit siya dito sa loading menu. At makikita nyo mga kabilog, yung 1080p, napakalinaw, clear yung image niya. Compare dito sa 720p. Ito yung isang advantage talaga ng Pandora Esports na ilalabas natin ngayon. Hope magustuhan nyo to kasi may games na nadagdag dito compare dito sa dating 720p na Pandora. Sunod na nun mga kabilog, mas marami itong game na 3D. Maraming nas nadagdag dito. Meron na siyang Naomi. Mas marami yung Naomi kasi dito walang Naomi to eh. Ito wala tong Naomi tsaka Dreamcast. Ang Dreamcast nito, 4 lang. Tapos dito, ang Naomi, marami. Daming Naomi, oh. Tsaka Dreamcast. Yun ang mga nadagdag niya dito. Marami rin PSP, tsaka PlayStation na nadagdag dito na games. And Nintendo 64 din. Kasi total of 305 3D games. Basta nasa 8,000 something lang. Ang difference niya is nadagdagan yung mga 3D games niya. At ganoon din, pagdating dito sa home menu, makikita nyo naman, halos pares lang naman. Mayroon siyang recent, yung mga na-testing mong game. Favorites naman, kung gusto mong dagdag ng favorites. At isa pang advantage ito mga kabilog, meron siyang favorites. Compare dito sa dati nating system, dito wala, dito meron na siya. Ganito lang kung paano magdagdag ng favorites. Press mo lang yung C. Ito yung setup ng A, B, C. Ayan, lalabas yung star. Balik ka uli sa tab sa taas, press start. Yan, favorites. Labas na yung favorite games mo diyan na gusto mong laruin everyday or kailangan mong gustuhin. Sa search, wala namang pinagbago. Kung ano yung search nung lumang arcade natin yung system na to, same lang. Dagdag kasi dito mga kabilog, nagkaroon lang siya ng downloaded tab. Da-download ka ng game, lalabas dito kagad. Hindi mo na hanapin dito sa list. Dito kasi, wala siyang download tab dito. Pinakahuli, lalabas pag may na-download kang games dito sa lumang system natin. Dito sa downloaded, lalabas dyan yung system na, games na dinownload mo. At yung mga console na hinahanap niya dito mga kabilog, nadagdagan to ng Naomi. Tingin ko kasi dito sa kabila walang Naomi. And more Dreamcast, nadagdagan ng Dreamcast din. Naomi, Dreamcast ang nadagdag dito. Kaya parang mas maraming games to compare dito. Mas maraming 3D dito kaysa compare dito. Kayo na lang mamili kung anong gusto nyong setup ng arcade sa dalawa. Para sa akin, okay to ngayon. Kasi dahil sa resolution at meron na siyang save state. Isa pa pala advantage ito mga kabilog. Pwede mong palitan yung wallpaper nga. Ito kasi stock tong wallpaper na to eh. Kung ano yung wallpaper na nandyan, yan na yan, assist na yan. Ito meron siyang, alam kong 7 image ata. Pwede mong palitan ng image itong si Chun-Li. Pwedeng Ryu or any image na nandito sa stock na. Yun yung isa pang maganda dito. Tapos pwede mong i-blur dyan kung gusto mo i-blur to yung background niya, yung wallpaper.
pwede mong i-blur. Tapos meron siyang music background or effect background. Narinig mo yung music background niya kung may tumutunog. Hindi yan yung game na yun. Pero yung narinig mong music background, mayroon to. Pwede mo rin patayin yung music background nito. Ito kasi wala. Makikita mo tahimik lang. Ayan o. Wala ka naririnig na. Ito yung ano lang, yung click lang niya ng move ng mga button. Ito kasi meron siya music background. Pwede mo rin patayin kung ayaw mo ng may music background. Okay? At siya nga pala mga kabilog, meron siyang intro videos. So try natin i-off. Pakita ko sa inyo yung intro videos. Ito kasi wala tong intro videos eh. Loading button ng 100%. Ito may intro video siya. Nakikita mo na 1080p talaga yung resolution. Ayan, 1080p yung ras. Ayan, intro videos niya. Likely lang yung intro videos, pero makita mo sa taas na may lumabas na 1080p resolution ng arcade machine natin. Okay? At yung isa pang advantage nito mga kabilog, meron siyang Wi-Fi din. Pwede nyo siyang i-connect sa Wi-Fi. Na-testing ko na kasi ito sa kwarto ko. Accessible yung store na, napakadali lang din mag-download. Compare dito kasi minsan hindi gumagana yung online store na to. Ito, okay yung online store na to. Nakapag-download ako kanina. Pero hindi dito sa board na to. Nandun sa taas yung board na gamit ko. Dito kasi makikita mo yung downloaded games. Kami yun, kung gusto mo mag-download, connect mo lang sa Wi-Fi. Kung gusto mong dagdagan yung mga games or wala yung games na nilalaro mo dyan. Sa paggamit naman mga kabilog, wala naman pinagkaiba. Ang pinagkaiba nila yung pag-exit. At yun nga, ang naging advantage nito, meron na siyang save state. Kliyente ko na gustong magkaroon ng save state yung game nila, na gusto nilang balikan. Ito, maganda to setup na to kasi may save state to. Ito kasing isa na setup natin is depende sa game. Ito, lahat ng game pwede mong i-save state. Maski yung mga games na pang game over, pwede mong i-save. Basta, one time lang yung pwedeng mag-save kasi hindi siya pwedeng mag-another save state kasi babalik kung ano yung una mong sinave, yun lang yung ilo-load niya. Wala siyang para may slot 1, slot 2, or slot 3. Ang kagandahan lang doon, kung ikaw personal mo to, sa bahay lang, pwede ka mag-reload ng mga previous game mo. Ito mga kapilog, for deliver na lang itong mga to, itong assemble natin. At ayun mga kabilog, na nagustuhan niyo yung videos natin for today na sa dati nating Pandora tsaka yung bagong pinakita ko sa inyo kung ano yung difference. So gagawa natin ng videos kung paano naman i-set up to, timer setup, replay setup, at kung gusto nyong mabilang lahat ng coins na hinuhulog. Meron din siyang coin counter kung magkano hulog na coins dito sa arcade machine natin. So isa rin yung sa advantage, hindi ko rin na para nakisama. At ayun mga kabilog, kung gusto yung malaman yung presyo nito, message nyo lang ako sa Gigabit Tech or sa Big James TV, or kung gusto nyo ako ma-chat mismo, ako mismo sa Facebook ko na lang sa James Agreto. Message nyo lang ako doon kung gusto nyo mag-avail ng arcade machine classic natin. Ano yung mga kabilog, hindi ko na pratagalin. Hanggang dito na siguro. Kung may mga question kayo, comment na kayo sa baba. Kung ano pa yung mga tanong dito about sa bagong build natin na arcade machine. At syempre, baka pwedeng pa-subscribe naman Big James TV at hit yung notification bell para pag nag-upload ako ulit ng ganitong videos or any tech tips videos ay manotify kayo. Alright, kita-kits na lang sa next videos natin. Peace out! Bye.